Balik mga kaibigan, ang ating napakahusay na kaibigan, kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Colonel Robert Lison Petate, ang Provincial Director ng Aurora Police Provincial Office. Sir, mapagpalang araw. Muli ay kumusta at mukhang may maganda na naman kayong balita sa amin. Mapagpalang araw din po, Sir Romel. Sa muli, masayang pagkikita ulit at maibalita po sa inyo yung mga operational accomplishments ng Aurora Police Provincial Office. Wow. Yung unang naka-accomplish tayo dito, sir, ay involving yung swindling. Maituring nating cybercrime. Yung biktima po natin dito ay from northern part of the Aurora Province, particularly in municipality of Dilasag. Which is, may kaso po ito, gumamit ng mga personality, impersonate niya yung personnel from the prosecution office. Ano sir yung pangalan sir niya? Pwede kaya natin ibigay pangalan para mapag-ingat yung mga... Hindi ko pa po maano yung pangalan. Next time sir. Hanapin ko po. Next time ibigay ko po. At ikwento ko lang po kung ano nangyari. Nagamit pa po yung pulis natin doon sa munisipyo para hingin yung number ng biktima. At talagang ito naman yung mga scammers ay talagang hindi ka talaga titigilan. Parang pag nagsalita, ito yung mga authoritative dito pag nagsalita ka. So, in short, nakakuha sila ng pera amounting to 200,000 pesos. Malaki sir yun Pero sa galing naman ng, pagmamalaki ko lang, sa galing naman ng ating tracker team, operatiba po natin, na-trace po natin ito, na yung nagbiktima nito ay mula pa doon sa Cavite. Silang Cavite po. Na-trace po natin kung saan nila ni-withdraw yung pera at ginamit po nila, pasensya na po, pero GCash yung ginamit nila. GCash pa, matindi sir. Pay center. Ito na ngayon yung paalala ko sa mga taong bayan na yung GCash kasi is itong pinakamadali nilang magamit kasi. Yung mga GCash centers natin ay kulang pa doon sa security measures dahil pag tiningnan lang nila yung reference number ng nag-deposit doon at sakto doon sa kanila, binibigay na nila po kaagad yung deposited na pera without asking any documentary requirements like yung IDs or yung kahit na yung mag-login lang naman doon sa kanilang logbook. Yun yung nangyayari, but because of the aid ng CCTV cameras, na-trace po natin at nakita yung picture mismo ng tao na nag-withdraw at pinadalhan natin in coordination with the silang PNP and the Regional Intelligence Division of Police Regional Office 4A. Pinadala natin ng tracker team natin at na-trace natin kung saan nakatira yung tao na hot pursuit po natin and nahuli po. Lalaki ba sir yun? Babae? Lalaki member siya ng LGBTQ. Matindi. Magagaling sir sa mga ganyan yan. Sector ng society. Hindi naman natin nilahatan pero yun yung nahuli nating suspect. Napailan na rin po natin ang kaso na swindling. So ibig sabihin, nahuli natin yun through the aid of CCTV cameras. Yung pangalawang ma-highlight ko na rin na accomplishment po dito nung nangyaring robbery noong July 29 dito sa Baler, Aurora, which is yung isang establishment dito, yung pinapadalhan ng mga parcels, yung kanilang budiga ay pinasok ng mga suspects at around 2:20 to 2:30 in the morning of July 29. Gumamit pa po sila ng vehicles. There are 4 perpetrators, suspects natin. At saka medyo may takip yung plate number ng kanila sasakyan. Na-discover lang ng manager ng isang parcel operator dito, yung pinapadalhan, yung isang express store ng kanilang budiga. Na-discover nila at around 7:30. Immediately, tumawag po sila sa 911. And then yung 911 tumawag sa Baler PNP and yung pulis naman natin dyan na automatic within 5 minutes time na puntahan ka agad yung area, nag-conduct ng investigation
And nakita po doon sa CCTV din sa harap ng establishment yung pangyayaring pagpasok doon sa bodega at around yun yung sabi ko kaninang oras 2:20 to 2:30 o'clock in the morning ng July 29. Nakita yung 4 na tao na pumasok po doon. Yung isa na iwan sa sasakyan at dala-dala nila yung parcel pinasok sa sasakyan. At umalis din kaagad. Yun lang yung medyo mahirap na part sa tracker team natin ay yung paano malaman yung sasakyan. So ginamit naman natin yung aid ng CCTV cameras. Pasalamat tayo itong Baler Municipality of Baler ay meron tayong operation center, which is meron tayong operation center na may cover niya, may mga certain areas na covered ng CCTV cameras. Likewise yung Municipality of San Luis, Maria Aurora, and other houses or establishments along the route. So pinatingnan natin ito lahat hanggang sa na-trace natin na yung exit way ng vehicle ay going to Bilya, Barangay Bilya, Maria Aurora, and going to Nueva Ecija. So nung malaman natin na doon ta-exit, in-extend natin ngayon yung tracking natin doon sa Nueva Ecija, sa Bungabon. And doon sa Bungabon, nakita sila ng mga around 5 o'clock in the morning na nandun dumaan yung sasakyan. But unfortunately, hindi pa rin siya matrace yung plate number hanggang sa lumiko sa doon sa papuntang Rizal. Papuntang Rizal, medyo maliwanag na po. Nakita na natin yung buong plate number na sasakyan at na-trace na po natin kung sino may-ari. And based on that, nalaman na natin ngayon kung sino yung may-ari. Ginawa na natin ngayon ng plano ng operations, nalaman na natin yung bahay. So in coordination with the Highway Patrol Group of Nueva Ecija and the Rizal PNP ay nahuli rin natin itong suspect at nakita pa doon yung ibang mga parcels sa loob ng sasakyan at saka yung bolt cutter na ginamit doon sa pagkat ng kandado o kadena doon sa establishments. At na-file na rin po natin yung kaso at yung sasakyan ngayon ay impounded dito sa Baler PNP. And yun yung mga success ano din yun ng 911 natin. At na-action na natin. Talagang hindi natin tinigilan sa loob ng 5 araw. Tinrack talaga natin. Kasi sabi namin, dito naman sa Aurora, ano lang naman, isolated cases yung mga nangyayari na ganon, robbery. So, yung dalawang case na yun, yung sabi kong ma-highlight natin na operational accomplishments na talagang hindi tinulugan ng ating traffic teams, investigators on case hanggang sa mahuli itong mga perpetrators. Yun sir, sa programa naman namin, yun, balikan ko ulit yung bicycle patrollers ng TPU natin, Tourist Police Unit, considering nga po yung Aurora Province is one of the top tourist destinations in Central Luzon, if not in the whole country. Kaya yung pinalakas po natin yung ating Tourist Police Unit, and isa pong pag-capacitate po natin itong Tourist Police Unit ay pinunuan natin ng tao. At the same time, in-equip natin sila ng bicycle na mga 10 o 12 bicycles at tuwing umaga at hapon ay nagkakandak po ng bicycle patrolling and nag-launch po tayo ng Project BIRD or Bicycle Enhanced Rapid Team, which is yung pedaling protection by speed, with speed. Pag ganun po yung programa po natin. So, every morning and afternoon at noon time, pag nagpunta na sa mga kanilang post yung ating mga members ng Tourist Police Unit, ginagamit po nila yung bicycle. And meron din tayong mga internal na mga programa inline doon sa policy o yung mga programa ng ating Chief Philippine National Police, yung talagang yung body mass index ng ating mga members ng PNP ay ating alagaan to stay fit and physically fit yung mga members ng PNP. Nag-launch din tayo dito ng project natin ng lose weight natin, which is intended for provincial headquarters personnel. To those personnel na overweight, obese, meron tayong programa and may kaunting price tayong binigay as an additional motivation to our personnel na they will do an overtime
exercise so that they will become physically fit and pumasa po doon sa body mass index na sukatan ng ating tamang timbang. So, yun yung ginagawa natin, and it is to be replicated naman doon sa mga municipal police stations. May dalawang programa tayo, and coming bare months, ito naman yung masasabi nating season na ng surfing dito sa Baler. Meron naman tayong upcoming ilo-launch na program in line with the surfing activity dito sa Baler, Aurora, considering na yung birth ng surfing dito sa Pilipinas ay dito talaga sa Baler simula po. Yung may ilo-launch po tayong programa diyan na align diyan sa mga activities pertaining to surfing. So those were the programs, at saka yung continuous na pag-ayos natin dito, pag-maintain natin ng facilities dito sa loob ng ating PPO ay atin pa rin ginagampanan as part of our administrative task, being the provincial director as a manager of the government property, PNP property in particular, na i-maintain po natin dito yung lahat na facilities sa loob ng Camp Victor Rabina, Barangay Sabang, Baler, Aurora. So, yun po sir, mailatag ko po sa inyo. May mga upcoming activities din tayo in cooperation, coordination with the 91st IB, which is nandito yung area nila sa Aurora Province. Meron tayong mga upcoming activities na yung revitalized police sa barangay. Magdi-deploy tayo ng mga personnel natin para magkaroon ng immersion or outreach program sa mga selected barangays, which is considered as a threatened barangay ng ating mga kaibigan. Although medyo cleared na yung Aurora, but then with the remaining remnants of the CTG group operating in Central Luzon, particularly in the boundaries of Region 2 and Region 3, which is boundaries na dito, yung mga Sierra Madre Mountains, boundaries of Quirino, boundaries of Quezon, of Procoray, boundaries ng Nueva Ecija. So magdi-deploy po tayo ng ating mga kapulisan in tandem with the personnel of the 91st IB as part of our sustainment effort doon sa being cleared area ng communist terrorist groups dito sa part ng Luzon. So yun yung mga upcoming activities po natin na ilo-launch in the near future. So again, Sir Romel, magandang araw ulit, at maraming salamat po sa walang sawang pagtulong dito sa amin na mapaabot namin sa mamamayang taga-Aurora yung mga ginagawa namin dito sa Aurora PNP. And thanks God, at tuloy-tuloy naming magagampanan ng maayos with dedication, and lahat na dapat gawin ay ginagampanan po ng inyong Aurora PNP. Thank you very much po, at magandang araw po sa ating lahat. Okay, muli ay inyo pong napakinggan at napanood ang napakabungang pagtsatsaga at pagsisikap ng Aurora Police Provincial Office sa katauhan ng ating masipag at pinagpipitagang Provincial Director Colonel Robert Lison Petate. Magandang araw muli. Thank you, sir.